Kasaysayan ng pakikipag-date ni Bea Alonzo, mula kay Dominic Roque hanggang sa kanyang bagong kabanata kasama si Vincent Co. Kwento ng pag-ibig ni Bea Alonzo, mula kay Dominic Roque hanggang kay Vincent Co., kanyang kasaysayan ng pakikipag-date, mga pagkabigo, at bagong simula. Sa loob ng maraming taon, si Bea Alonzo ay isa sa mga pinakahinahangaang aktres sa showbiz sa Pilipinas. Ngunit sa likod ng mga kaakit-akit na premiere, blockbuster na pelikula, mga drama sa telebisyon, mga endorsement, at mga pakikipagsapalaran sa negosyo ay isa pang kwento na nakapukaw ng atensyon ng publiko sa loob ng mga dekada, ang kanyang paglalakbay sa pag-ibig. Si Bea ay nakaranas ng mga relasyon na tumagal ng maraming taon, mga pag-ibig na naging pangunahing balita, mga pakikipagtipan na tila nakatadhana para sa kasal, at mga masasakit na paghihiwalay na naganap sa ilalim ng mapagmasid na mga mata ng milyon-milyon. At ngayon, sa Hulyo 2026, si Bea Alonzo ay pumasok na marahil sa pinakanakakagulat na kabanata sa kanilang lahat. Opisyal na siyang kasal. Matapos ang mga taon ng pagpapanatiling pribado ng kanyang personal na buhay, ginulat ni Bea ang mga tagahanga sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga intimate na larawan mula sa kanyang civil wedding kasama ang negosyanteng si Vincent Co. Ang kasal ay naiulat na naganap sa Makati City Hall noong Hulyo 13, 2026, kung saan kinumpirma ni Bea sa publiko ang kasal sa pamamagitan ng isang post sa Instagram noong Hulyo 15. Maligayang pagbabalik Star Pulse EFAM Philippines. At ganoon na lang nagsimula ang isang bagong kabanata. Ngunit bago naging asawa niya si Vincent Co., mayroong mahabang landas na puno ng mga relasyon, aral, dalamhati, at paglago. Nariyan si Miko Palanca. Nariyan si Jake Cuenca. Nariyan si Zanjo Marudo. Nariyan si Gerald Anderson. At, syempre, nariyan si Dominic Roque, ang relasyon na natapos sa isang engagement, ngunit sa huli ay hindi humantong sa kasal. Kaya paano nagsimula ang romantikong paglalakbay ni Bea? Ano ang nangyari sa pagitan niya at ni Dominic? At paano nagsimula si Bea mula sa isang kilalang paghihiwalay noong 2024 patungo sa tahimik na pagbuo ng isang relasyon kay Vincent Co. at kalaunan ay naging asawa niya? Ngayon, ating babalikan ang kasaysayan ng pakikipag-date ni Bea Alonzo, ang mga relasyong humubog sa kanya, ang mga kontrobersyang bumabalot sa kanyang buhay pag-ibig, at ang bagong kabanatang pinili niyang yakapin. Bea Alonzo, Ili-ibig, pagkawala ng puso, Dominic Roque, isang bagong simula. Bago din ni Vida ng pahayag. Ang maagang karera ni Bea Alonzo, mga dating paglabas sa telebisyon, mga pabalat ng magasin. Bago pa man naging isa sa mga pinakamalaking pangalan sa entertainment sa Pilipinas si Bea Alonzo, isa lamang siyang batang aktres na nagsisikap na maitatag ang kanyang sarili sa isang napaka-kompetitibong industriya. Nagsimula ang kanyang karera noong bata pa siya, at habang lumalaki ang kanyang popularidad, lumalaki rin ang interes ng publiko sa kanyang personal na buhay. Isa sa mga pinakaunang relasyon na naiugnay kay Bea ay sa yumaong aktor na si Miko Palanca. Ayon sa mga salaysay tungkol sa kasaysayan ng pakikipag-date ni Bea, nagsimula silang magkakilala noong teenager pa lamang si Bea. Mas matanda si Miko ng ilang taon, at naiulat na niligawan niya si Bea ng maraming taon. Kalaunan ay natapos ang kanilang relasyon noong 2008. Pagkalipas ng mga taon, nagsalita si Bea tungkol sa relasyong iyon ng may kahanga-hangang katapatan. Sa isang panayam noong 2013 sa Maya Magazine, inilarawan niya ang relasyon bilang isa kung saan nahihirapan silang magkaintindihan, na itinuturo ang kanilang pagkakaiba sa edad at mga pagkakaiba sa mga prioridad. Gayunpaman, sa halip na hayagang atakihin ang kanyang dating kasintahan, pinili ni Bea na ilarawan ang relasyon bilang isang bagay na hindi maganda para sa kanya. At mahalaga ang detalyeng iyon. Dahil sa buong kasaysayan ng pakikipag-date ni Bea, isang pattern ang nagiging malinaw. Bihira niyang ipakita ang kanyang mga nakaraang relasyon bilang mga kwento lamang tungkol sa mga nanalo at natalo. Sa halip, madalas niyang binabanggit ang mga ito bilang mga karanasan na nagturo sa kanya ng isang bagay. At iyon ay lalong naging kitang-kita habang papasok siya sa susunod na yugto ng kanyang buhay. Ini kabanata ni Jake Cuenca. Noong 2008, nalink din si Bea sa aktor na si Jake Cuenca. Ngunit hindi tulad ng ilan sa mga sumunod niyang relasyon, hindi ito naging pangmatagalang pag-ibigan. Noong panahong iyon, kamakailan lamang ay lumabas si Jake sa isang seryosong relasyon.
Nag-date ang dalawa ng ilang beses, ngunit kalaunan ay napagpasyahan nilang ang pagkakaibigan ang mas mabuting landas. Kalaunan ay inilarawan ni JK ang kanilang desisyon bilang mutual, kung saan kapwa piniling mag-focus sa kani-kanilang mga karera. At marahil iyon ang isa sa mga mas kawili-wiling bagay tungkol sa kasaysayan ng pakikipag-date ni Bea. Hindi lahat ng koneksyon ay naging isang dramatikong kwento ng pag-ibig. Ang ilan ay natapos lamang sa dalawang tao na napagtanto na mas mabuti silang maging magkaibigan. Ngunit hindi magtatagal, papasok si Bea sa isa sa pinakamahabang relasyon sa kanyang buhay. Alonzo Zanjo Marudo. Mga larawan ni Bea at Zanjo, paglabas sa telebisyon, mga lumangkuha sa libangan. Para sa maraming tagahanga, sina Bea Alonzo at Zanjo Marudo ay isa sa mga hindi malilimutang celebrity couples ng kanilang henerasyon. Ang relasyon ay tumagal ng mahigit 5 taon. Kinumpirma ni Bea sa publiko ang kanilang relasyon noong 2011 at sa mga sumunod na ilang taon, ang magkasintahan ay naging pamilyar na bahagi sa libangan sa Pilipinas. May mga pampublikong pagdiriwang. May mga matatamis na sandali. May mga paglabas sa telebisyon. At hindi mabilang na mga tagahanga ang nag-cheer sa kanila. Isang partikular na hindi malilimutang sandali ang dumating noong Hulyo 2013 nang sorpresahin ni Bea si Zanjo sa kanyang pagdiriwang ng kaarawan sa programang telebisyon na Banana Split. Kumanta pa ang dalawa ng A Thousand Years nang magkasama, isang sandali na natural na ikinatuwa ng mga tagahanga na kasunod ng kanilang relasyon. Noong panahong iyon, tila isa na namang magandang kabanata sa personal na buhay ni Bea. Ngunit sa likod ng bawat pampublikong relasyon ay may mga pribadong katotohanan na hindi laging nakikita ng mga manonood. At kalaunan natapos ang relasyon. Noong Enero 2016 na, emosyonal na inanunsyo ni Zanjo ang kanilang paghihiwalay. Mahalaga ang pagtatapos ng kanilang relasyon dahil dumating ito pagkatapos ng maraming taon na magkasama. Mahabang panahon ang 5 taon para sa sinuman. At sa mundo ng mga kilalang tao, kung saan ang mga schedule, karera, inaasahan ng publiko, at patuloy na atensyon ay maaaring magpakomplikado ng mga relasyon, ang pagpapanatili ng isang bagay ng ganoon katagal ay hindi isang maliit na tagumpay. Gayunpaman, para kay Bea, isa pang malaking kabanata ang naghihintay. Dahil sa panahong iyon, muling pumapasok sa kanyang kwento si Gerald Anderson. Gerald Anderson. Kung mayroong isang relasyon sa kasaysayan ng pakikipag-date ni Bea Alonzo na nakabuo ng napakalaking interes ng publiko, walang alinlangan na ito ay ang kanyang relasyon kay Gerald Anderson. Komplikado ang kanilang kwento mula sa simula. Naiulat na nagkaroon ng maikling pag-ibigan sina Bea at Gerald noong bandang 2010. Ngunit pagkalipas ng mga taon, muling nagtagpo ang kanilang mga landas sa propesyon. Noong 2016 na, nagkasama muli ang dalawa para sa pelikulang How to Be Yours. At may nangyari. Ang kimika na nakita ng mga manonood sa screen ay tila nagpatuloy ng malayo sa mga kamera. Di nagtagal, nakita sina Bea at Gerald na magkasama. Nag-date sila. Naglakbay sila ng magkasama. At di nagtagal, ang kanilang relasyon ay naging isa sa mga pinakapinag-usapang romansa sa showbiz ng Pilipinas. Pagsapit ng Oktubre 2018, ipinahayag pa ni Bea sa publiko ang pag-asa na sila ni Gerald ay maaaring magpakasal. Ang pahayag na iyon ay nagpakita kung gaano kaseryoso ang kanilang relasyon. Hindi ito basta-basta pag-ibig ng mga kilalang tao. Para kay Bea, tila ito ay isang relasyon na may hinaharap. Noong Marso 2019, nag-organisa pa si Bea ng isang sorpresang pagdiriwang ng kaarawan para kay Gerald. Tila umuusad ang lahat. Ngunit dumating ang Hulyo 2019. At biglang nagbago ang kwento. INA post ay Instagram ay nagsimula ng lahat. Noong Hulyo 21, 2019, nag-post si Bea ng serye ng mga mensahe sa Instagram na binigyang kahulugan ng maraming tagasunod bilang malalim na personal. Isa sa mga mensahe ay tumutukoy sa paulit-ulit na nasaktan at iminungkahi na ang pag-uulit ng parehong pagkakamali ay hindi na lamang isang pagkakamali. Mabilis na naging paksa ng matinding online discussion ang mga post sinimulan ng mga tagahanga na alamin kung ano ang nangyari. At marami ang nag-ugnay sa mga post ni Bea kay Gerald. Kasabay nito, lumaki ang espekulasyon tungkol kay Gerald at sa aktres na si Julia Barreto na nakasama niya sa pelikulang Between My Best.
Mabilis na ginawang isang malaking kwento sa showbiz ng social media ang sitwasyon. Ngunit ang sariling paliwanag ni Bea ay partikular na masakit. Kalaunan ay sinabi niya sa press na, mula sa kanyang pagkakaintindi, hindi pa formal na naghiwalay ang dalawa, tumigil na lang si Gerald sa pakikipag-usap sa kanya. Ang pahayag na iyon ay naging isa sa mga hindi malilimutang linya na naugnay sa kontrobersya. Kalaunan ay hinarap din ni Gerald ang sitwasyon at itinanggi na may ikatlong partido na naging sanhi ng paghihiwalay. Ngunit anuman ang mga pribadong detalye, tapos na ang relasyon. At para kay Bea, ang karanasan ay tila naging isa pang turning point. Pinatibay din ito ang isang bagay na kanyang natuto na mula sa mga taon ng pagiging sikat. Minsan, ang pinakamahirap na bahagi ng isang paghihiwalay ay hindi lamang ang pagkawala ng isang tao. Ito ay ang pag-uusap ng milyon-milyong estranghero kung paano mo sila nawala. Sumunod ay dumating si Dominic Roque. Sinimulan ng mga tagahanga ang pag-akit kina Bea at Dominic noong 2019 matapos mag-post si Dominic ng isang throwback na larawan mula sa Tokyo na may caption na, "Tila ako'y nabighani." Noong una, nanatiling halos pribado ang relasyon. At marahil iyon mismo ang gusto ni Bea. Pagkatapos ng lahat ng nangyari noon, tila lalo siyang nagpoprotekta sa kanyang personal na buhay. Gayunpaman, noong Agosto 2021, kinumpirma ni Bea na sila ni Dominic ay nagde-date. Ipinaliwanag niya na gusto niyang panatilihing mas pribado ang relasyon sa pagkakataong ito. May katuturan ang desisyong iyon. Naranasan na niya ang nangyayari kapag ang isang relasyon ay naging isang pampublikong palabas. Kaya sa pagkakataong ito, sinubukan ni Bea at Dominic na bumuo ng isang bagay na malayo sa patuloy na ingay. Magkasama silang naglakbay. Nagsama sila sa mga piling kaganapan. Nagbahagi sila ng mga sulyap sa kanilang relasyon. At unti-unti, nakita ng publiko ang isang magkasintahan na tila tunay na masaya. Ang kanilang relasyon ay nagpatuloy ng ilang taon. At pagkatapos, noong Hulyo 18, 2023, gumawa si Dominic ng isang malaking hakbang. Nag-propose siya. Earn a proposal. Mga visual na inspirasyon ng Las Casas, graphics ng sing-sing sa pakikipagtipan, romantikong tanawin. Nag-propose si Dominic kay Bea sa isang shooting sa Las Casas. Para sa isang aktres na nagtanghal ng hindi mabilang na romantikong eksena at hindi mabilang na kathang-isip na mga proposal, ang totoong sandali ay may iba't ibang kahulugan. Kalaunan ay inilarawan ni Bea ang proposal bilang ang totoong bagay. At sa kanyang anunsyo ng engagement, ipinahayag niya ang kahalagahan ng pagpili ng magpakailanman kasama ang isang taong mahal niya. Pagkatapos ng mga taon ng mga relasyon, mga dalamhati, at mga aral, tila sa wakas ay nakarating na si Bea sa kabanatang hinihintay ng maraming tagahanga. Kasal. Ang engagement ay ipinagdiwang ng mga tagahanga. Para sa maraming taong sumubaybay kay Bea mula pa noong kanyang unang karera, nakita siya sa wakas ay naging emosyonal ang kanilang pakikipagtipan. Tutal, ito ay isang taong pinag-usapan ang kanilang buhay pag-ibig sa loob ng maraming taon. Ngayon, tila natagpuan na niya ang taong makakasama niya sa pagbuo ng pamilya. Ngunit pagkatapos, wala pang isang taon, nagbago ang lahat. Iyan ay paghihiwalay ay ginugulat ng fans. Noong unang bahagi ng 2024, nagsimulang kumalat ang mga chismis tungkol kina Bea at Dominic. Pagkatapos ay dumating ang Pebrero. Noong Pebrero 6, 2024, kinumpirma ni Boy Abunda sa Fast Talk with Boy Abunda na naghiwalay na sina Bea at Dominic. Agad na naging isang malaking balita ang balita. Tutal, hindi lang sila basta mag-boyfriend at girlfriend. May mga usap-usapan tungkol sa kasal. Maraming chismis tungkol sa paghihiwalay, kabilang ang mga kwento tungkol sa prenup at mga issue sa pananalapi. Gayunpaman, ang mga ulat na iyon ay hindi dapat ituring na napatunayang katotohanan dahil lamang sa kumakalat ang mga ito online. Nabanggit sa mga kontemporaryong ulat na maraming detalye ang nanatiling haka-haka. At kalaunan, nagsalita na rin sina Bea at Dominic. Noong Pebrero 11, 2024, naglabas ang dating magkasintahan ng isang magkasanib na pahayag na nagpapatunay na pareho silang nagpasya na wakasan ang kanilang pakikipagtipan at relasyon. Inilarawan nila ang desisyon bilang masakit ngunit nagkakaisa at humingi ng privacy sa publiko. Nagtuon siya sa mga proyekto kabilang ang Widow's War. Ipinagpatuloy niya ang pagpapaunlad ng kanyang mga interes sa negosyo, kabilang ang Bash Manila.
Pagkatapos dumati ni Vincent C. Pagkatapos, tahimik, isa pang lalaki ang pumasok sa buhay ni Bea Alonzo. Vincent Co. Hindi tulad ng ilan sa mga naunang relasyon ni Bea, ang isang ito ay nabuo ng hindi gaanong nalantad sa publiko. Ang mga tsismis tungkol sa pakikipag-date kina Bea at Vincent ay nagsimulang kumalat noong 2025. Naging mausisa ang publiko matapos lumabas ang isang larawan ng isang misteryosong babae sa pribadong Instagram account ni Vincent, kung saan kinilala ng mga tagasunod na may matinding takot ang babae bilang si Bea. Ngunit tila wala sa kanila ang sabik na gawing pampublikong palabas ang relasyon. Nagbago yon, kahit bahagyang, noong Agosto 2025. Sa isang panayam sa Yele Gala, inamin ni Bea na magkasama sila ni Vincent. Iniulat niyang sinabi na napakahalata na magkasintahan sila. Gayunpaman, nanatiling medyo pribado ang relasyon. At kapansin-pansin ang privacy na yon. Dahil ito ay isang Bea Alonzo na nakaranas na ng mga relasyon na maging pangunahing balita. Sa pagkakataong ito, tila pumili siya ng ibang paraan. Pagkatapos, noong Marso 2026, nagsimulang kumalat ang mga tsismis tungkol sa pakikipagtipan. Kalaunan, lumitaw din ang haka-haka tungkol sa paghihiwalay. Ngunit nanatiling tahimik sina Bea at Vincent. At ang katahimikang iyon ay naging makabuluhan. Yan ni sorpresang kasal at pagkatapos ay dumating ang Hulyo 2026. Natigil ang mga tsismis. Natigil ang mga tanong. Dahil sa wakas ay may sasabihin na rin si Bea. Noong Hulyo 15, 2026, ibinahagi ni Bea sa publiko ang mga larawan mula sa kanyang sibil na kasal kay Vincent Co. Kinilala ng mga ulat ang Makati City Hall bilang lugar. At ang seremonya ay magaganap sa Hulyo 13. Ang kasaysayan ng pakikipag-date ni Bea Alonzo ay puno ng mga sandali na maaalala ng mga manonood sa Pilipinas. Ang batang relasyon kay Miko Palangka. Ang maikling kabanata kay Jake Cuenca. Ang 5 taong relasyon kay Zanjo Marudo. Ang komplikado at kilalang-kilalang pag-ibigan kay Gerald Anderson. Ang mga taon na ginugol niya kasama si Dominic Roque. Ang pakikipagtipan. Ang paghihiwalay. At ngayon, isang kasal. Ngunit marahil ang pinakamalaking aral mula sa paglalakbay ni Bea ay hindi tungkol sa paghahanap ng perpektong tao. Hanggang sa muli tandaan. Minsan ang katapusan ay hindi talaga isang katapusan. Minsan, ito ay simula lamang ng isang bagay na mas mabuti.